The Pod Network Entertainment. Hello! Black-a-boom. Yan yung bagong catchphrase, pare. Ano? Black-a-boom. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito kung hindi tayo nag-uusap? Para ma-excite. Just on me habang nag-record na tayo. Guys, tira yung bago nating Dominatrix pillows. Tayo ng sparing no expense. Sabi na, anong bagay kaya dito sa mga sopa na to? Oo. Alam mo bagay gawin sa sopa na to? Bumili ng leather pillows. Oo, nakita ko ata yun sa pantalon ni Shawn Michaels. Pero yun, obviously kung nanood kayo ng video, nakapansin nyo, wala kaming guest. Oo. Kasi biglaan kami nag-record dahil na-realize ko hindi ako pwede next week. Okay. So, biglaan nag-record at lahat ng inaasahan ko unemployed comedians hindi pa natutulog. Tangina gising nila 11, 12. So, wala pang ano. Parang sinasabi mo wala akong gig eh. Kaya, okay ako ready ako. Hindi, committed ka sa project na to. Committed ka sa ano na to. Yes. O, tiga mo, tangina na ito, giving you flowers, pare. Tangina, sige. Yung, sino ba, recently si Isa nag-resign daw. Oo nga, nag-resign nga si Isa. Binesis ko siya kagad. Pwede ka ba mag-guest later? Tapos may gig daw siya kagad. Tangin ang kita mo yun. Hit the ground running eh. Nung nag-resign na ako, wala akong gig. Ikaw nga daw yung influence. Parang sa kanya, ikaw, Baus, yung... Hindi ako yun, influence. ako mostly. Mostly ikaw. Okay. Sige, mostly. Sige, ikaw. Wala naman nakikinig sa ibang comedians. Ikaw yung omnipotent voice na nasa tenga nila. Pag positive lang, yun nangyari. Pero kunwari, kung si Isa, nagkaroon siya ng depression dahil wala siyang constant na sweldo, tapos nasira buhay niya, hindi ko kasalanan yun. Doon na pumapasok yung boses ko. Doon na pumapasok si Baus. Kasalanan ni Baus. Alam niyo naman na advocate ako ng resigning and going for your dreams. Pero panoorin niyo yung episode namin with Poch. Kasi meron dun bit about resigning responsibly. Okay. Dahil wala tayong guest, so napag-usapan namin ni Anden kanina habang bago nag-record, pinag-uusapan namin yung drag performer na si... Pura Luca Vega. Okay. May mnemonic device pa kami dati. Kasi ito yung kasi para ma-memorize namin. Pura, Tubig, Luca, Doncic, Vega ng Street Fighter. Okay. As if mas madaling i-memorize yun. Hindi nga siya nagra-rhyme or anything. Hindi, pero like, sige. Okay. So, Pura Luca Vega, persona non grata all over the Philippines. Nga eh. Patsi-patsi, no? Paano kung kailangan mong dumaan? Ano yung requirements para ma-persona? Hindi ko alam yan. May ma-offend lang. Pwede ka nang iban sa buong city. Ganun. Tanginang yan. Meron kasi dati a bunch of babies, naalala ko si Joy Belmonte, may persona non grata rin before eh. Tapos parang nakipag-ayos naman, nag-apologize and everything. So parang okay naman yun nangyari. Okay. Pati si Ramon Bautista, I think. Yes, Davao. Oo, for like a tiny ass joke. Diba? So parang, ano bang qualifications para ma-persona non grata? And also, what does it mean for comedians moving forward or artists moving forward? Ano ba yung pwede nilang gawin? Ano pwede hindi? Or subject lang ba talaga siya? Is freedom of expression subject to people being offended? Like, may freedom lang ba until may ma-offend kang tao? Parang ganun. Kaya sobrang na lalim na pag-uusapan natin for sabi ng cartoon, best anong cartoon? South Park, pare. General. Dude, sobra. General, cartoon. Dude, sobra. Sabi niya, either it's all okay or none of it is, pare. Totoo. Wala naman talaga. Tsaka, South Park hindi na nakaka-cancel kasi ine-expect na ng mga tao sa kanila yun, I guess. Part of it, sabihin mo lang akong bobo. Kasi cartoons eh. So, hindi siya masyadong offensive? Like, kunwari, yung hentai, okay lang na ini-spear sila ng titi sa pek-pek. Cartoons naman eh. Bagay. Hindi sila ewan ko? Hindi ko alam. Anyways. More on that right after this very, 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 and gusto ko nang tanggalin tong portion na to sa show ko, unnecessary OBB. Back. Napakagandang OBB. Ay, may nakausap ako online. Some dude wants to make new music for us, pare. Sino to? The guy who made Mike Madrigal's music. Si Ron. Yeah. Oo nga eh. Gusto nga niya sana. Kaso nakakalimutan ko asikasuhin eh. Tapos parang masaya ako na
hindi masyadong well-produced yung podcast natin. Parang bumababa expectations ng mga tao. Tinan mo nga tong neon lights na ninakaw sa isang kotse. May isang guy na nagda-drag race. Putang na. May kumuha ng neon strips. Tapos itong puno na to, na apparently buhay pala siya. Ay, hindi. Peke siya. Peke siya, dude. Oo. Hindi ko alam. Mamamatay siya if you forget to pretend water them. Mitch Hedberg. Okay. So, coming from a joke hack ni Andre. I rule, dude. So, yun nga na-establish namin sa introduction. Ang topic natin is persona. Very always talked about, and yun yung parating inquisitive questions ng mga tao, including media. Kapag kunwari na-i-interview isang comedian, parating it's always, in this day and age, where people are so sensitive and in the woke culture, like, do you think comedy has a place in this world? Blah, 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 blah. Parang ganun. So, yes, kasi kung mahal balungkot pag sinabi kong hindi. Kaka-record ko lang ng special tapos sasabihin ko walang diba, walang nangyari. Pero, I think, medyo unfair. I'm just gonna call it, man. Medyo unfair yung nangyari na kay Pura Luka Vega. Oh, dude. Kasi ako, like, I saw the performance. Hindi ako natawa. The remix was poppin'. The remix was poppin'. Kasi honestly, it's parang hindi naman siya low-hanging fruit, no? Pero more on like, it doesn't take a lot to do that kind of joke. Parang wala masyadong thought or anything. And honestly, meron akong ganong similar na joke. Oh, yeah. Yung papuri sa Diyos naman, huwag yun ang hanapin. Pero may na-offend na sa akin doon before. Like, may nang-away sa akin sa mall. Doon ako sinugod sa likod ng sa backstage. Yeah. Tapos, yun, nung nalaman ko na, okay, tagal na nito, like, 2016 siguro. I remember you talking about that. Tagal na. Tapos, sabi ko, tatanggalin ko na siya sa circulation ko kasi hindi ko pa siya napupull off ng hindi, kumbaga parang at that time, it just seems like you're just doing a parody of the song. Which is, para sa akin, doesn't really give like a good narrative sa noon time na yun na. Fast forward post-pandemic, nirevise ko siya and I've performed in front of more people with that joke. Iba na yung intro, iba na yung premise, iba na yung punchline and everything. Mas hindi sila na-offend, natawa sila actually. Okay. So, pero, nung nirecord ko yung special ko, tinanggal ko siya. Kasi one, ginawa siya ni Pura Luka Vega. Okay. And na-publish yun at nag-viral. So kahit ko sabihin, hindi 2014 pa tong joke ko. Who cares? Wala kang proof. Di mo ma-claim yun. Diba? And at the same time, doon ko rin na-realize na parang, okay, I feel like lahat ng tao may isip tong joke na to. So, I had to take it out. Diba? Pero ngayon, iniisip ko, sobrang good decision ba to take it out? Kasi ngayon, ang dami yun nangyayari sa kanya. With such a... It was... Basically, yung performance ko, wala akong costume. Tapos, meron lang akong parang... Imbis na ama namin, papuri sa Diyos yung kanta ko. So... Tapos, guys, kinat rin pala yung part na nakapako sa krus si Red. Nakapako sa krus na pabaliktad. Tapos tumutulo yung dugo ko sa mga bata. Kinat namin yun. Kasi baka ma-offend yung mga tao. Baka lang. Hindi kami sure. Pero, so ngayon, looking at it, kasi nung nangyari itong mga persona non grata na to, it was the time na nire-record ko yung special ko. Okay. And at that time, para siguro ilang persona non grata na siya. Tapos ngayon naman, sinasabi that they're filing a case on them. Them day. Them right? day. Yeah. Okay. So, paano? Like, now, moving forward as comedians, when you see this, hindi pala totoo yung freedom of expression.
Kasi, totoo eh. Hindi siya totoo. You're absolutely right. Hindi siya totoo. Nag-express siya ng something, tapos may nagalit na ibang tao, tapos, kumbaga parang just because may nagalit na isang tao or ibang tao, like pwede nang lahat kakasuhan siya, pinersona non grata siya. For something na... Why? For something na walang kinalaman kung saan man sila. Like, yeah, exactly. Pero it's a religion thing and I feel like opinion, like it just gave all of these homophobes a right to fucking be angry. You think it's a homophobic thing? Dude, usually hindi ako ganun guy. Pero dude, heavy metal has been doing that for sobrang like, dude, who cares? Man? Tama. Actually, that's the case. It's because he's like, gawin na lang natin madaling argument. It's probably because he's gay, pare. Talaga? That's all that is. Parang extra. Kasi pag nakita mo yung comments, ang tawag sa kanya, abomination. Ganun yung tawag sa kanya. It gave them the right to call him all of those names. So fuck that, dude. And there's nothing more, tawag dun, there's nothing more, pag if you're going to a point na talagang high ground, high horse type of shit, pag Catholic, lalo na dito sa Pilipinas, the Catholic culture, when they get offended, medyo extreme. Medyo wild yung nangyayari. Dude. So again, to clarify, ako as a audience, hindi ako natawa. Pero hindi po rin hindi ako natawa. Alam mo yun? It's not about that. Kung hindi ako natawa, I'll just flip the channel or hindi ko papanoorin yung video. Hindi ko tinapos yung video. Ang pinaka-nakakainis yung nakikita ko rin. Sige, fine, mag-hate comment ka. Pero, persona non grata. Yeah, dude, you're affecting her livelihood. Okay. Dude, sorry. Kasi I don't fucking know. Sorry. They're parang taking Lucas' livelihood. That's how he makes money. Yeah, dude. And for something na ganun lang ka fucking basic, dude. Sobrang... Dude, dati yung mga Catholics, kung Catholic sila, dude, pina-persecute sila, pinapatay sila, tapos shit, Catholics pa rin kami. Ngayon, pare, hindi, baliktad. Kung hindi ka Catholics, hindi, pero meron that's what din happened with the Crusades, diba? Yeah, pero may mga Catholics din na pinapatay dahil Catholic sila. Talaga ba? No, pero, tas, ang titibay ninyo, no? Tas biglang may nag-remix ng ama namin, hindi namin kaya. Sobrang weak na namin. Totoo nga. Shut up! Oo nga eh. Tangina. Dati, yun nga, pero yun din, dun din bumabalik kung gaano ka rooted in the expected extreme bow to us type of ruling yung gusto ng Catholic. Kasi before, nung Crusades, di ba, ganun din sila. Like, they would kill people that wouldn't succumb to Catholicism or Christianity or whatever. Tapos, ngayon, ganyan din. Like, pwede nilang pagtawanan lahat. Pero until ma-offend sila, bawal na. Masaklap, marami sila eh. 'Di ba? So, nagiging parang, okay, kung ako ay politician or of someone of may figure, sige, baban ko to please the people that will vote for me. So, ganun lang naman yung nangyayari, I think. So, and all and be all, I don't think there's like a certain standard. Like I've seen a lot of people be more offensive than Pura Luca Vega. Like a lot, pati songs sinasabi mo, metal music with that. Or even some blogs na hindi ko nababagitin yung name. Oh my God, like funny. I think it depends on how popular it is, on how significant it does. So, kay Pura Luca Vega, nag-viral siya and it affected a lot of people. Kaya, gusto nilang tirahin lalo or gusto nilang i-bring the hammer down on them right away. Kasi, uso to, hot topic, papabida ako. Parang ganun. Pwedeng ganun. Or tipong, yun nga, baka apektado na talaga sila kasi maraming natutuwa. Pag the more na mas, di ba, the more na parang, nakakatawa tong performer na to. Baka dun sila lalong incentivized na lumaban kasi maraming nga natutuwa. Diba? Like, kasi parang, alam mo yung ginagawa sa mga, yung Salem witch trials? Hindi ko alam yun. Why you say that with a smile, by the way? Hindi kasi here. It's an edgy analogy. Like, dati may mga girls na palabas at like, weird yung itsura nila. Sinusunog sila. Kasi yung mga Salem witch hunts,
yung sinusunog sila. Tapos ang daming nakiki-join in. Kasi na mga tao. Kasi na mag-hunt. Oo, kasi alam mo yan, it creates a community a bad community. Oo. Every time na may bagong topic. Dude. Oh, yeah. Like parang, pamilya, bati na kami nito kasi may common enemy na tayo, which is this drag queen, which ang weird eh. Pero imbis na pitchforks and torches, ang bago na ngayon yung phones. And yung tweets. Oh, and yung persona. It's yung mga laws na pwedeng Oh my, dude. Ano na nangyari sa atin, man? Like, fuck. Wala na kasing problema masyado. So, maghahanap ka ng... like, kunwari, alam mo yung... Like, naalala ko dati, pag nag-jeep ako, tapos mahuling snatcher o mahuling magnanakaw o hold-upper. Tapos, pag dinadaan sa tao, may mga nakikibatok eh. Yes, diba? yes, Kaya exactly. nakaposas, diba? Snatcher to. Diba? Nahuli namin, tumawag ko yung police. Tapos puta, upakan lang agad. Bubuso ng patatas. Makikisipa, mga ganun, diba? So, parang ganun din yung nangyayari. Parang, allowed tayo maging mean sa taong to. Kasi, generally, inisip na ng taong bayan na nakaka-offend siya, na-offend ako, na-offend din yung ibang kaibigan ko. So, basically, free fire na, pwede na natin siyang patayin. Kung pwede nang gawin yun, diba? So, ganyan nangyari kay Pura Luka Vega. And honestly, wala akong power to help you. I wish I had power to help you. Yeah. Pero what's happening right now, I feel like it's an injustice to freedom of expression. Absolutely. And it endangers a lot of artists in the future. Kasi now, our freedom to express or freedom to create is just subject by people's feelings. Yes, absolutely. Alam mo yun? So, come on. Sobra na. Diba? And by the way, all of you vloggers who like react to Pura Luka and like, ba't yung ginagawa to? You are part of the fucking problem. Totoo, bro. Dude, like, one day if they come after you, pare. I don't know, saan ka na ngayon, exactly. Pare? What if you say something terrible, misconstrued, tapos, tawag dun, you didn't mean to say it and it would define your whole life. Diba? Like kung artist ka, dude, kung kahit na namang art, you should be defending what's happening to him or her. Ang dami kanyang vloggers na talagang they just pile on na parang well, we're all tawag dun no offense bro pero we're all the consequences of our actions ganyan. I hope someday may mangyari sa'yo na yung mag-leak ng text mo na naggagalaw ka ng bata tapos walang magtanggol sa'yo putang ina ka tapos andun ako I'll be standing over you and then say we're all subject to the consequences of our actions. Respeto bro, respeto mo mukha mo, gago. This is a great topic. Bilanda mo ba sa vloggers? Pero honestly, yung mga ganyan mga fucking piler on, hanger on vloggers. Mga cloud chaser. How about create a new thing? Pare, why don't you just like, alam mo yun, bakit hindi ka nalang gumawa ng sarili mong thing, create like all other artists create, instead of just getting the trending topic tapos mapasabi mo yung opinion mo and just siding with the general opinion of people. Man, fuck y'all, you're not helping, and kaya backwards ang arts industry natin ngayon because every time people make progress, people are just like, hindi pwede yan, dapat blah blah blah, dapat. Sobrang dami, dude. Ang ganda alam point mo yung respect, no? Yung sabi mo, ang dami kong nakikitang offensive shit. Sobra. Ako, dude, again, my mental health issues, ang dami kong nakikitang jokes about it. It's fine. I don't care. Yan lang. You have the option not to watch it. Yeah, if it's not, nobody's like making you sit down, open your eyes, as nilalagyan ng Vicin yung mata mo. Panoorin mo yung remix ko! Panoorin mo si Pura Luka Vega! Panoorin mo! Diba? Hindi naman ganun eh. Diba? Just, ako, nung pinanood ko siya, hindi ako natuwa. Hindi ko tinapos yung video. It took me like probably 30 seconds to have a better life. Alam mo, it took me 30 seconds to say, okay, hindi ko trip to. Manood na lang ako ng Shark Tank sa YouTube. Manood lang porn. Manood lang porn. Diba? Yun lang. Ganun lang kasimple. After that, why does it have to... You know why? Kasi kailangan siya umabot dito. That parang adrenaline rush when they see something that angers them, and then parang it gives yung sinabi mo, yung adrenaline rush of hate. Fuck. Pero hindi totoo pwede na ako maging hindi ako naniniwalang totoo ang viral hate eh.
Oh, really? Yeah, hindi ako naniniwala. Kasi ilang beses na akong virally nagagalit yung mga tao. Wala man nangyari sa akin eh. Diba? So, may death threats, may picture ng baril, may kung ano-ano pang dinala sa akin. Diba? Yeah. Pero, viral hate is just online. Mm-mm. If you ask them to follow up on shit, parang hindi siya totoo eh. Ang masaklap, may mga tao in power na naniniwala na, uy, ito yung sigaw ng taong bayan. So, follow upan nila. And then, these people na nag-hate comment, mag-drop by lang naman sila sa comment na, kupal nga yung performer na yan. Enter. Tapos, nanonood na yan ng TikTok. After that, hindi naman siya parang nag-stay siya. Research ko to ano na nangyayari sa kanya. Diba? I'm gonna make sure. It's more siya Hokage moves. Makukulong siya, diba? Hindi. It's just, magko-comment sila and then yun. Kasi may ibang tao, akala nila totoong buhay yung social media. Hindi naman eh. Wala pang taong since the pandemic, ang dami kong jokes and including mga other comedians na na-offend yung mga tao. Like I have siguro mga 3-4 videos na ang dami na-offend. 5 videos siguro na dami na-offend. Sama mo na yung iba, sila Jeline, sila Gold, okay. Diba? Yeah, sa TikTok, Gold. diba? Yeah. Na ang dami na-offend yung tao, pero they're fine in real life. Alam mo yun, they're not really happening. Pero pag binasa mo, if you zone in on yourself sa comments, masama talaga pakiramdam mo eh. No. Kasi akala mo ang daming tao. Pero honestly, if you shut off all your social media, it doesn't affect you anymore. Diba? Nasa real world ka na. That's why the people are hypocrites. Kasi they're addicted to canceling this dude. Pero honestly, hindi naman sila ano. Tapos ito yung nakakatawa. Addict din sila kasi gusto nilang makitrend, diba? So every time may trending na something, hindi nila... sobrang din sila, kapit din sa laron, di ba? Yung mga woke people. So, naalala mo yung anti-terrorism bill. Anti-terror bill. Yeah. Di ba? So, anti-terror bill once said na parang before siya i-revise, na pwedeng maging conspiring sa terrorism kapag anti-government yung sinasabi mo in everything. Pero may specific article na siningit yata, I'm not sure kung si Kiko Pangilinan or someone, na nilagay na if it's an artistic expression, hindi siya counted. It kind of sounds cool. Diba? So, sorry. diba? Parang ganun. So, before that, lahat ng tao was like, anti-terror bill, protect freedom of expression, protect freedom of speech. Where are those people now? Nasaan kayo? Bakit ngayon wala kayong pakialam sa freedom of speech just because na-offend sa'yo? I've always said it na people are all like defend freedom of speech, defend freedom of expression until ma-offend sila. Yun lang yun eh. Yun lang naman yung limit eh. Pag na-offend kayo, wala nang freedom of speech eh, di ba? Yun na yun eh. Diba? Like, okay lang pagtawanan niyo yung depressed, pero kung yung religion ko, no. Exactly. I have a whole entire special na self-deprecate ako about yung katabaan ko. Yeah! Tawa sila! Love trip! Body shame yourself! Yes! Baboy! Tapos bilaan nilang puta. Teka lang, na-offend ako dahil Eraserheads fan ako. Cancel ko na to. Diba? Alam mo yun? Guys, come on. Paano? Honestly, paano? Tapos asa ito mga katawa, itong mga matanda na to, na nagka-cancel sa akin, tapos sabihin, yung bagong henerasyon, snowflake. Pangina! Kayo, nagagalit na si Eraserheads joke eh. And I'll be, sa online, it's almost all boomers who are trying to... Like sinasabi yung soft snowflake. Dude, mas snowflake ata I would think. Maybe. I think all generations have a snowflake part. Okay. Tapos ang masaklap, yung mga people that enjoy, kasi may mga kilala ko minsan na artista na parang gusto ko talaga offensive, ganyan. So may isang artista, I will not name him, pero nanood siya ng special. Yes, Brad Pitt. Hindi si Brad Pitt. Pero nanood siya ng special na ko. Tapos naparad yung opening act mo, tapos tuwan-tawa sila mag-asawa sa iyo kasi gusto daw talaga nila yung gano'n, yung sagad offensive. And these guys are like sobrang, hindi mo akalain na mahilig sila sa ganong klaseng ano. Meron din akong kilala na asawa niya pastor. Tapos nanood siya sa amin. Tapos nung intermission, di ba openers muna, intermission. Sabi ko, tinanggal ko yung church joke sa set ko kasi alam ko nandyan yung husband mo. Sabi ko, hindi, hinahanap niya eh. Parang ganun. So, ganun ako, nag-joke. So, parang, ang daming tao na
na nagbumukang sila yung nasa minority just because hindi sila maingay sa social media. Oh, yan. Alam mo yun? I mean, Pero hindi naman magva-viral ng isang bagay kung hindi siya well-loved. Diba? Yeah. I mean, nagsabi usually the emptiest of vessels are the loudest in the room. Oh, like, I just heard it somewhere. Sobrang dami. As in, but what constitutes a persona non grata? What does that mean? Like kung sa Davao, shouldn't half the people hate your guts? Like, binigyan ba sila ng survey? Like, how did you, but you... Isang tao lang ba nag-decide nito? Oo nga, isang tao, like, bakit yung siya, putang ilang ginanyan, dude? Like, sobrang, nagmumukha lang kayong weak shit eh. Totoo. Na-offend kayo, so bawal ka na dito bawal ka na dito, tapos sabihin nila walang kwenta yung performance. Puta, na-affect ka nga in a way na kailangan gumawa ng batas against it di ba? So excuse me, honestly, as a person, hindi man ako natawa dun sa performance na yun, pero motherfucking bravo, kasi alam mo yun, he really stood her ground. He stood her ground, man. Dude, I like that. Yun yung akin. Tapos ang masaklap, meron ding portion of LGBT community na nagagalit sa kanya. Really? Yeah, this is a surprising. Yeah, meron. Kasi may parang LGBT Catholics, I think. Okay. Na parang they feel like na ginagamit daw yung pag-LGBT niya to defend herself sa church. Ito na yung dito na tumatawid dito sa homophobic part. So ako parang okay. I think I honestly nung una naisip ko, people are just offended. Alam mo yun? People, may na-offend sa akin, may na-offend kay Jeline, may na-offend kay Gold, may na-offend sa ating lahat as comedians. Kaya yung mga ibang comedians na pag napanood mo live, hindi sila nagpo-post online eh. Kasi takot sila sa mga ganyan or ayaw nila ng gulo ng ganyan eh. Yeah. Diba? So, paano? Like, anong gagawin natin ngayon? Kasi if we're subject to it, hindi mo naman pwedeng i-predict kung paano mo offend yung mga tao. I think it's just watch us na lang live. Totoo. Baka parang hack. Hindi, dude. Kasi meron akong clips like, fuck, kailangan ko pa ba? Like, just watch me live, pare. Yun na lang. Pero minsan, meron kang mga clips minsan na alam mo, puta, may ma-offend dito. Sure ball, may ma-offend ka. Pero, meron din akong clips na... Pero here's the thing, Red. Hindi ko inakalaing people would like, ikaw ba inakalain mo, aabot ng ganito yung pagiging offended ng tao kay Puras? Well, not with that. Hindi, pero, I mean, my point exactly, hindi mo inasahan na aabot ng ganito. I wasn't super surprised then at the same time. Pero, yun nga, parang, is it really just a product of ang dami nagbibida and bibiktimahin lang naman nila tong performer na to. Diba? Or and it's not even a good performance yung akin eh. Yeah, pero let's remove that for all. Kasi wala, besides the point na yun. Hopefully, ironically, she becomes a martyr. She becomes a martyr because of freedom. Mas save tayo lahat. Tapos siya si Jesus talaga. No? Yeah, dude, sobrang sick. Sobrang angas na yun. Angas ko nangyari yun. Yeah, dude, like, fuck. So hopefully, Gold will become a martyr somehow. Do you think it's a homophobic thing? I think it adds to it. It super adds it. Pwede na ako maging homophobic kasi like everyone hates him. It's a mob mentality. Maraming underlying homophobic shit dito sa Pilipinas. No? Dude, of course. And yeah, it's weird lang na I see, di ba sasabihin na, tangin na tong Pura Vega Luca, nakikita ko yung Pura Luca Vega. Pura Mineral Luca Doncic Vega Street Fighter. So, may nakita ako, tangin na dito, tas alam mo yung mga nilalike niyang videos, yung mga how to get a girl videos, yung mga naka-snapback na tangin na daming sexing baba. Pick up. Pick up techniques, mga lods. Ganito lang mga lods ha. Huwag kayong mag-reply kaagad, mga ganun. Like, okay nga lang kung galit kayo sa kanya pero yung persona non grata, tas yung mga hipokrito, doon ako na kasi dude, wala ka bang baho? Like, exactly. So, like everyone in social media is so perfect. Yun din. Matagal lang issue ko. Pare, lahat tayo sa social media. Even me, hindi ako dinidiscount yung sarili ko. We are the best versions of ourselves sa social media. Pero dude, I've done shitty things. Maraming mga tao na feeling nila kasi they don't see their own
walang self-awareness. That's what I hate, dude. So feel nila na kapag nag-judge sila, wala silang ginagawang mali. And I hope, sana nga, merong one, ito na naman, dito naman ako. Sarap eh. And I We're hope, fighting back. Sana, there's a real one God na nag-judge sa atin lahat. Tapos makita nila kung gano'n kayo ka-fake righteous, you fucking secretly sexual harassment enablers kayo. Tapos, ano kayo, woke vanguards of value kayo sa Twitter. Diba? I hope, I swear to God, I hope people watch this. Yun din eh. Tapos yun pa, it's a religion built on love. Actually, that's so funny. Loving your neighbors. Acceptance. Everyone, dude. Like, God damn, pero dude. Bawal. Alam mo yun, bawal. Bawal lumaban. Bawal hindi nga siya a direct protest or anything. Hindi ko kasi tinapos yung video. So it's just her dancing around sa remix ng Papuri sa Diyos. Ama namin. Hindi naman siya blasphemous. It doesn't say anything. Baka dahil hindi tinapos. Baka sa dulo. Ako rin hindi ko rin tinapos. Baka sa dulo dinip niya yung cross in blood. Baka may ganun sa dulo. Silagay sa point niya. Baka Di alam. Pero I don't slide off. Go ahead. I'm heated. Jesus yan. Ginanod niya yung headset alam mo yung nakakaturid? Paano kung may Jesus nga pala, tapos pagka namatay sa akin, tanginan nyo Ba't siya pinagtanggol? Yeah! May lightning siya. May lightning power siya. Shit, pumilit ako. Tatapakan ako. Imposible yun. Okay. If it's hindi ko talaga magets. May isang tao lang ba na nasa barangay office or nasa city hall? Ma'am, ano pong gagawin natin sa Pura Luca Vega na to? Ano ba yan? Wala po, nag-perform po siya ng ama namin tapos parang di naman siya na-offend, diba? Okay. Pero madami po na-offend eh. Ilang million? Mga 2 million po. Sige, persona non grata natin. Like, nagbigay ba sila ng mga survey bawat barangay? Wala. Meron bang parang nagbotohan na, tara, i-ban natin siya sa city natin. At saka paano ma-enforce yun? Persona non grata ka. Pag nakita ka ba doon, kasi you're not allowed here! Gano'n? Bakit? Ka ng racist Chinese accent. Chinese ba yung accent na yan? Sorry. You're not allowed here. Hindi, pero di ba ganun yung mga yung we do not serve your kind. Mga ganun. Hi, exile. Parang naglaro kami ng Horizon Zero doon. Yeah. Di ba yung tatay ni Aloy doon? Exile siya. Exile siya. So ganun ba? Kailangan niyang tumira sa outskirts. Fucking the road warrior, pare. Ganun. Kailangan niyang tumira sa outskirts ng Manila tapos hindi siya makakakuha ng mga the wonders of... Teka lang, kung persona ng grata ba kailangan bayad ng tax? Hindi ko alam eh. Di ba? Hindi ko rin alam. Ano yun? Baban ka namin. Pero bayad ka pa rin, ha? Bayad ka pa rin. Ganun ba? Paano yun, pare? Naban siya sa Davao. Paano na siya mag-enjoy ng delicious lechon? Naban ba siya sa Davao? Yeah, Davao. Talaga? I think. Wala kasing research eh. Like, I'm speaking from the heart. I'm speaking from the heart. Si Ramon Bautista yun na persona ng sa Davao. Like, I think, may totoong batas ba na meron lang powers ang any LGU to declare persona non grata on people like siguro si Claire, alam mo si Claire Danes na persona non grata sa Manila. Hindi. Kaya sinabi niya amoy ipis daw yung Manila. which is actually kind of a compliment. That is so kung sinabi niya amoy tae, ihi, basura, tsaka suka ng tao yung Manila, that'd be more accurate. Pero sinabi niya may ipis lang. I think Alec Baldwin said then na mail order brides. May mga ganun, di ba? And then he shot a girl in the chest. Meron din parang si Dan Brown dahil sa kanyang fictional dahil sa kanyang fictional book na nag-open daw ang gates of hell sa Manila. So parang gusto siya i-persona ng grata ng mga tao. As meron ding, alam mo ba, si Bong Revilla ata, or some senator, hinamon sa suntukan si Jay Leno. Kasi, nag-joke siya about Filipino troops pulling out sa isang country. Tas walang kwenta naman kung kahit I heard the joke. Something like that. Yeah. Parang ganun. So, ako parang,
man, the history of butthurtness, pare. Ng Filipino. Ng Pilipino. Actually, you can make that a good video, like the history of butthurt. That's natin. Gawin natin parang vlogger style. Oo. Tapos lalagay natin yung mga, the consequences of our actions. Mga ganong klaseng bullshit. Diba? Yo, pura. Mag-collab tayo. Like, I hope nothing sticks, pura Luca yeah, Vega. dude, hopefully. I think may case siya ngayon. I don't know what. Yeah. Meron kasing Republic Act offending religious feelings na paulit-ulit ko nakikita every time may religious joke ako sa Facebook ko. Offending religious feelings to. Ano yung pangalan ng bill? Baby ako at wala akong sense of humor. Wow, bill. It's called whatever that is. Doon nakulong si Carlos Sildran because yung Damaso. Nagdamaso protest siya sa simbahan. So I think ang qualities na ang conditions ng bill na yun is 1, may na-offend bubuwawa. and then 2 ikaw yung nagsimula the bubuwawa bill. May na-offend. And then second, kailangan na if it was done in a religious place of worship. So scot-free si pura Luca Vega. Pero kasi nga, dahil nga, it's so popular na, tara, daragin natin tong balan to. Diba? Ewan ko, nagkaroon ng kaso. May nag-file ng kaso na hindi naman daw, Tapos ang nakakatawa, it was an event that was attended by people na wala naman na-offend na nandun sila sa, sa place they na yun. They were rocking, pare. Everyone was cheering, pare. Everyone was cheering. Kaya nga siya pinost kasi it was a kill, di ba? Parang ganun. So, tawag doon, parang hindi siya, paano pag nakalusot yung kasong yan, I don't know how they spin it. How? Paano na sabihin na, hindi, yung location na yun, church, place of worship yun. Ano yun? So, lahat na lang hindi pwede. Oh, dude, that's why you're right. Oh. She's gonna be fine. Sana. Kasi we don't know. Yung justice system dito. Not a great track record. No. Justice. I mean, there are people na wala pa silang kaso and they're already in prison. Kasi iniintay ma-resolve yung case nila. And while it's being resolved, you stay in prison muna. That sucks, dude. So, kung inosente ka, you've already served time. Diba? Hopefully proud kayo yung mga may families dyan na nahihirapan. By the way, kung mag-hate comments, wag niyong gamitin meat shields yung mga anak niyo na nakikita. Hindi ko masabing mamatay ka sana kasi ginagamit mo yung profile pic mo may dalawang anak. So hindi kami maka-comeback. Gusto namin sabihin sana mamatay ka na. Wala kang kwenta yung comment mo. Ang cute na anak mo. Sayang. May hawak siyang aso. Kaya gusto ko yung mga nakaupo lang sa motor na nakahubad eh. I think so, pwede mo silang i-free fire eh. I think kung ako si puro like I would just show video of like people na having fun at the event. Him knowing wala escape. Kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mo masamain ng kasi tao. Gaya nga ng sinabi mo kanina, a lot of people don't feel, I genuinely believe na wala naman talagang ganong na-offend. Ang dami lang online eh. Ganito na lang. Kung may tao, kung para ma-judge mo, sige, di ba? Galit ba talaga kay pura Luca Vega? Kaya mo bang papuntahin yung pamilya niya sa isang lugar tapos barilin siya sa ulo? Inang yan. Hindi. Kung talagang totoong galit ka sa nangyari at tingin niyo deserve siyang mamatay, kaya mo ba sa harapan ng pamilya at anak niya or whatever or mga pinapaaral niya, kaya mo ba siyang sampalin sa mukha sa harapan nila? As in talagang actual hindi yung mga sabi-sabi lang sa comment na bullshit tapos si putang na Naruto yung mo, profile pic mo. Ikaw mismo, papakita mo yung valid ID mo sa mga tao. Hindi ka kakasuhan tapos bubuntalin mo siya sa harapan ng mga tao. Nang wala kang kaso gagawin mo ba yun? Hindi rin eh. Hindi siya totoo eh. Yung hate alam mo yung parang nag-aawatan sa suntukan. Maangas eh. Pero pag pinakawalan mo, hindi naman lalaban. Hindi ako walang plug, bro. Hindi, di ba? Ganun eh.
ano lang parang intimidation tactic lang Tapos, no-fuel yung mga tao kasi nawawala yung accountability nila sa online. Tama yung sinabi mo, yung point mong yun. Pag may accountability is what I mean. Pag may accountability, nakikita ka ng mga tao na ikaw ang nagpasa ng judgment kay Pura Luca Vega, kaya mo bang gawin? Feeling ko konti lang yun. Konti lang. Kasi yung isang point din yung, watch what you say bilang artist. Watch what you say. Watch what you fucking say sa mga nagko-comment. Dahil sa kanya. Dahil sa inyo, nawalan siya ng trabaho. Exactly. We shouldn't fucking... Sorry, I'm hyped. Dude, you should... watch what you say. Watch what you fucking say, pare. Nasa online ka, dude. Tangina kasama, nakikita kung saan ka, yung pamilya mo, yung trabaho mo. Kung di troll account. Kung di troll account. Tapos, yun nga it's so easy to do that, to fuel someone, to fuel the hate machine to the point na, yun na nga, may totoong nangyayari. Ngayon, as a person na nag-hate comment and contributed to the virality of this, I think you are responsible for this injustice. And you have to take accountability. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko naman alam na aabot sa ganun. Tangina mo, sumatsat ka eh. Diba? Kasama ka sa mob eh. Diba? There's no innocence. Ngayon, ang sana mangyari na batas na gusto kong mangyari is pag may naggulong tao dahil nag-viral isang post, lahat ng tao nag-comment tsaka nag-share, dapat pwedeng gulong. Hindi, okay lang hate comment. Basta yung the point na naapektuhan na yung trabaho mo tulad ni Luca. Pwede nang kasauhan po. Yeah. Do we refer to them as I don't know. Luca or Puro Luca? I don't know. PLV? I don't know. Vega? Vega na lang siguro. Luca? Sige, Luca. Yeah. Well, anyways. Okay, sorry. Sa sidestepin lang namin yung poor jargon namin sa addressing the LGBT community. Yes. Pero nung una hindi ako naniniwala it was a homophobic thing. I just thought na parang, well, there goes Filipino na sobrang offended sa lahat. Until na-realize ko, ang dami ng content before na ganyan, anti-religion. Including, hindi naman anti-religion, more of may ganun. It touches on... Kaya like ito, bigyan ko yung example. Nakita ko na yung point na to. Like, ba't si Pastor Kibuloy, pare? Ba't di siya na person? Tama. Si Pastor Kibuloy, ba't di siya binigyan ng maraming flowers sa ginawa? Tangina nito. Bakit di siya yung real ass dude of the month, pare? Bakit si Grito? Ang dami mga mas worse na people. This guy is wanted by the FBI and using religious powers. Etchigaray never got this much hate, dude. Etchigaray got killed, got a lethal injection. Though. Yeah, that's my point. Pero online, wala pa kasi online. Wala pa online. Pero, ayun nga, parang umaabot na sa point na tas yung mga taong nagka-cancel sa kanya, hindi nila sa utak nila, hindi nila gets na part sila ng terrible cancellation machine. Like sa utak nila parang hindi ako nang ka-cancel pero na-offend talaga ako dito. That's what you're doing. That's what you're doing. Alam mo, di kita sisipayan sa mukha pero sisipayan kita sa mukha. Parang gano'n. Hindi ako naninipa ng tao sa bayag pero sinipa kita sa bayag. Parang gano'n. Alam mo yun? Contradicting motherfuckers. Tapos, mga galit sila dahil backwards ang entertainment industry natin. Putsa, ang pinapayagan nyo lang content is tara, mamigay tayong jacket. Putsa, sinubukan nga lang si Vice ng cake sa Showtime. Nagalit yung mga tao eh. Diba? Ang gusto nilang content is para, Miss Beautiful, kamusta ka ngayon? Hahawaan ko yung legs mo. Parang, Yahoo! Bakit walang comedians tulad nila Dave Chappelle sa Pilipinas? Kasi putang ina nyo. Ha? Cancel kayo ng cancel. Ha? At bakit puro cancellation yung pinag-uusapan nila? Kasi putang ina nyo, nangyayari siya dito. Harap-harapan eh. Diba? Sige, doon kayo kumumpi sa mga misogyny. Ito. Magre-react ako dito sa isang video na hindi ko naman in-effortan gawin. Tapos kukunin ko yung views. Sige. Fucking pieces of shit. Pero by the way, Rada, ganito ka wild yung freedom of speech sa US. Again, not comparing. Pero ganito ka wild yung freedom. Like there's this group. Ito yung name nila. God Hates Fags. Yan yung name ng group. And they protest gay people na nililibing
Oh, that's how wild it is, dude. Sobrang wild nun. And dude, hindi sila nakukulong. Kasi they're protected by the First Amendment, pare. Again, it can go also bad, pero I'm not defending what they're doing. It's just ganun ka. Kaya first freedom of speech number 1 talaga. I think ganun din dapat sa Philippines, number 1. Sa Philippines, that's a really bad example to use. Of course. On how to event. Sinasabi ko lang kung gaano kagrabe silang walang pakialam. With what you say. You know. And parang paano ba to? How do you relate it to here? Feeling ko we need a lawyer. Feeling ko sobrang daming tawag doon. Sobrang daming underlying closeted homophobic people here. Yeah. Alam mo yun? And it sucks na that has to fucking surface during a time like this. No, sinasabi ko, una dinideny ko na parang it's just, people being offended. Pero now that I look at it niya, ang dami na ngang content before na nakaka-offend pero didn't get that much trouble. And I think it's just fueled by kaya marami siyang haters kasi maraming galit sa bakla. Alam mo yun. Yeah. So that sucks. How do we as comedians moving forward? And honestly, may rights ba tayo that protect us? Nung na persona na gratis Pura Luca Vega, it was the eve of my first recording ng special ko. Okay. And meron akong religious joke. Diba? I mean, it talks about me being growing up Catholic. So, alam mo naman mga tao, basta sabihin mo lang na church, Jesus, buzzword, kahit sabihin mo, mahal na mahal ko si Jesus. Ba't mo sinabi si Jesus sa set mo? Mahal ko siya. Hindi dapat kasama yan dyan na set mo. Diba? Ganun. Kahit sabihin ko yun, nakagalit sila kasi hindi sila nakikinig sa context ng joke. So, parang paano natin siya i-address moving forward? Kasi ang problema ko, sabihin ng mga tao, 'di ba, bakit hindi wag ka mag-joke ng hindi tungkol doon. Yun yung unang solusyon, 'di ba? Siyempre, victim blamers tayo, 'di ba? So, ang gusto nila mag-adjust yung taong nakaka-cancel. So, sabihin nila, but kasi yun yung number 1 pinaka-smart light bulb moment ng mga tao sa comments, 'di ba? But kasi kailangan yun pa yung joke mo. 'Di ba? Which obviously hindi nila alam na ang freedom of ang totoong art is freedom of expression and naisip mo and everything. Hindi siya yung manufactured by writers sa GMA or sa ABS-CBN na ito, gawin natin ng joke to, blah blah blah. Right. No artistic integrity. It's just a job. Right. At sa mga ito yung nakikita ko maraming respeto. Dude, hindi ka subject na kailangan namin mag-cater sa fucking feelings mo. Exactly. Respeto, shut up. So, parang yun. Hindi nila alam na parang if you're a real artist, when you're doing art right, it's really just whatever's in your head, what you feel strongly about, yun yung magiging mas magandang material mo. It's not about yung process namin is never, offend natin yung religion na to kasi magva-viral tayo. Hindi, never naging gagalit ako na nag-ML sa kalsada. Kasi kung gusto ko lang mag-trend jack, putang ina, Diyos ko, unlimited na. Di ba? Kung ano na lang lahat tinira ko, di ba? Yung kung gusto mo mag-trend jack, ito si Pura Luca, pare. Di ba? Ganun lang eh. Pare, Pura Luca, Vega, dahil nakupal yan eh. Nakita ko yung hapon, sinipa ko sa itlog eh. Ganun, di ba? Pwede lang ako mag-ano, tapos yung mga tao, tingnan mo, sabi nila Dolero, matagal na pa ng kupal yan eh. Di ba? Di ba? It's so stupid. Tapos, sabihin natin ngayon, okay, fine. Kaya ba natin piliin yung jokes natin? Sinubukan ko yung gawin dati nung pandemic. Sabi ko, okay, mag-upload na ako ng joke na universally loved. So, hinanap ko yung footage ko about Eraserheads, yung huling El Bimbo joke ko. Tapos, sabi ko, wala pa akong pinerform and it was in rotation for 3 years. Yung joke na yun. Na pinerform ko siya, always kill. Actually, joke
set saver ko siya. Kung pangit yung ending ng set ko, pull out ko yun. Tapos yun yung usually nag-save ng set ko. So, sabi ko, no, walang problema to. Diba? Kasi puta, ano to, always kill to, walang problema. Binigyan ako ng footage, James, in-upload ko, puta, ang dami na offend. Diba? Sabi ko, may isang time, sige, ayoko nang gumawa ng content tungkol sa kabastusan. Gumawa ako ng joke tungkol sa burger na may cheese sa loob. Na-offend din yung mga tao. Na-offend din yung mga tao. So ano ba? Kailangan ko ba i-predict lahat? Kasalanan ko pa rin ba yun? Kung may na-offend sa akin sa burger na may cheese, may na-offend sa akin tungkol sa huling El Bimbo, may na-offend sa akin dahil sinabi ko mahal ko si Jesus Christ at ang katoliko sa simbahan ko, may na-offend sa akin. Diba? So, kailangan ko ba i-cater every fucking bit of your feelings? Tapos also to meet the expectation of tao na maging comedian ako nakakatawa. Diba? Ang dami mong binabalance. Ang dami mong binabalance and shit eh. So paano ba? Diba? Una-una, walang comedian na makakapag-predict kung ma-offend yung mga tao. Si Victor, he got a bit of flack sa reggae community. Sa reggae joke. I was laughing so hard. Parang, why can't anyone take a fucking joke? Except, alam mo yun, parang, fun-loving, mapang-asar tayong community. Puta, yung comedy natin nagbabasaan ng pitchel ng tubig, hinahampas ng frying pan, misogyny. Yes, and sobrang, alam mo yun yung very funnily racist behind the curtains tayo. Racist and everything. Pero, kapag in-offend mo yung isang, pare, wala namang ganyan, respeto. Dito na lang ako sa show na to, kung saan nagkakas sila ng mga starlet, tas aakbayan sila ng gas. Yan ang comedy, pare! Diba? Ganun ba? Ang inang yan. Inan yung lahat. We out here trying! It's hard times, daddy! Bayang mag-iliw, pero sa sila. Sobrang bad trip. Diba? I think, para matulungan tayo, again, sabihin mo kung stupid idea to. Di ba yung may sinasabi tayo yung the views and opinions. Baka may ganun every start. Nakakatulong. Meron ako literally na disclaimer sa isang joke ko, nakalagay, ang following na material ay sensitibo, maraming pagbumura, ganyan-ganyan. Basta may disclaimer na. So if you are, kapag maselan ka or parang hindi ka mahilig sa mga ganito joke, huwag kayong manood. Yun ang nakalagay na disclaimer ko. Tapos nagagalit pa yung mga tao. So, porkit may disclaimer ka, pwede mo na sabihin lahat. Lahat may disclaimer ka, pwede mo na sabihin lahat. How about y'all die, pare? Yun na lang. Kung ako si Thanos, yun yung isa snap ko. Lahat ng woke snap. Diba? Jesus Christ. Tapos nakakainis. May mga tao rin no-offend sa mga shit na fictional. Like, naalala ko parang may isang movie na parang, tawag doon, offensive kasi pinagtitripan yung isang small person sa movie, tapos totoo siyang small person, dapat di daw siya kinast. Like, the role was for a small person. Tapos meron naman, on the flip side, meron namang na-offend dahil nag-play si Bryan Cranston ng paraplegic. Yeah. I heard about this. Dapat totoong paraplegic yung kinas. Alam mo gaano kahirap na ikaladkad yung paraplegic nun sa set. Take two! I don't think kaya ng paraplegic gumawa ng 17 sequences a day. Hindi ko sure to subject them to that. Basta marami, lahat na lang. Lahat pare. Lahat ng bagay na hanapan na ng offensive shit. So paano tayo? Like, let's maging wag na, no? Maging real ass dudes na lang tayo. Fuck it, man. Fuck it na lang, no? Talaga, And honestly, ako din, at the back of my head, kapag lumabas tong special ko, nasa utak ko rin parang, oh my God. Dahil, parang, because of my ambition, or yung pagiging ambisyoso ko, magkaka-trouble ba sa buhay ko? Because, alam mo yun, may mga offense sa akin. I'm really just subject. Kasi nakita ko yung kay Pura Luca Vega, nagkaroon ng real meeting eh. Like, before everything was recorded, kinuwas ko yung mga director and everything na parang, okay. So, I'm taking out one of my jokes kasi I feel like it's the same as Pura Luca Vegas and at the same time, I don't want
this whole project to be defined by just that moment. And you were also thinking about people who are working with you, the cameraman. Exactly. So ako parang okay, di agree. And then yung ibang parang parts I also have, diba, may mga stories din ako about religion growing up. Ganyan. Because I wanted to make like a very authentic Pinoy representation na ganun, diba? So parang ang decision, which all the people na sinabi ko, na sinabihan ko, they're like, parang hindi naman malala. Hindi na siya malala. It's always, hindi celebratorian. Pero honestly, at the back of your head, kahit sabihin ng ilang tao, experts in their field, people who have, have produced and done that, pati therapist ko, sinabihan ko, sinasabi nila na okay lang. Kahit sabihin nilang lahat okay yun and they're all credible people, hindi naman sila yung magiging judge mo. You know why? Kasi di ka naman nila tutulungan if ever sabihin natin kahit tulungan nila ako. Pero anong mangyayari? Hindi naman sila yung maghahatol sa'yo. Ang maghahatol sa'yo is yung mga taong makakanood nito and will deliberately misconstrue themselves kasi sobrang they get a high out of being victims. Alam mo yun? So, I'm not tawag doon, hindi ko mapipredict kung yun na nasa utak ko ngayon. Hindi ko na may predict kung makaka-cancel ako or hindi or whatever, anong mangyayari, mga persona ng grata ko, babarilin ba ako sa daan? Wala akong pakialam. Basta, I think we put out something na justified within our means, within our art sphere or our craft. It's good work. And I think yun na lang yung utak mo moving forward. It's just gonna be good, honest work from now on. Basta wala ka lang intention na puta, gagawin ko to para mag-offend. No, diba? We don't do that. Or to like verbally. I stink. Verbally like legitimately hurt people. No, of course naman hindi. Yeah, we're not gonna do that. Pero if you're saying na ang intention namin is to hurt, to offend, is mag-viral, sa utak nyo na yan. Yeah. You can't reverse engineer my joke and say na okay, ito yung joke niya, tapos ipipredict mo na ito yung intention ko. Hindi tama yun. My intention is always to make people laugh and it always has been. And to express myself. Yun lang yung intention ko. Pero kung sasabihin mong ang intention niya is mang-hurt, mang-offend, mang-gago para magkapera, you're lying kasi yun yung nasa isip mo, di-reverse engineer mo yun sa utak mo, you're creating an image na hindi totoo. You're gaslighting yourself. You're gaslighting yourself. You're inputting things na para magalit ka to enable your favorite stimuli of being a victim. Yeah. Okay? So, kung yun yung trip mong gawin. Congrats, dude. Congrats, bro. Congrats. Real ass, dude. What a life. What a fucking life you have. What a great person. Wala masyado nangyari sa buhay mo siguro, whatever. Pero if you're the other person na tipong kahit ma-offend kayo, and then would look the other way on, would get na parang, okay, this is artistic expression, ganyan. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you. Please buy tickets. Okay? Yun lang yan. That was great, dude. Okay. Oh, God. Ano pa? Meron ka ba parting words? Or... Pwede mag-plug? What? Oh, sige. May show ka ba? I have a show. Talaga? Sobrang segue. I have a show on September 23 with Alexia Tabafunda. It's called Comedy Cowboys. Walang ibig sabihin. Yeehaw! Partner. Get your tickets at comedymanila.ph. Okay. Wicked Dogs siya, BGC. Wala akong show. Meron ba akong show? Wala pa akong show. On a break muna si Red. Medyo on a break ako ngayon. But I'll probably try to have a show by late September or October. Pero yun, I'm looking forward to a nice long break. It's a good, one episode recording lang tayo ngayon. It's very nice, diba? So, hope y'all have a good time when you're listening to this. And wag nyo kami cancel, please. Andren? Guys, pwede na tayo matulog. Yay! Bye!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.